Tapos na yung maliligayang araw na yan at grabe, sobrang daming linisin dito sa bahay. At syempre, kakapasok lang ng bagong taon. Kaya naman kailangan natin magsipag. So alam nyo na, puro linis serye na tayo. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Kakapasok lang ng bagong taon, kaya naman gusto kong simulan yan sa paglilinis nga ng bahay. Pero bago nga magbagong taon, nakapaglinis naman ako ng konti. At ang hindi ko lang talaga nalinisan, itong ang kusina, kaya ito na yung uunahin ko ngayon. Na very maaga pa nga lang sinimulan ko na. Dahil gusto ko na talaga makapaglinis ng buong bahay. Pero sa dami ko nang gamit dito sa bahay, hindi ko na yan kakayanin ng isang araw lang, kaya nga dito na muna tayo sa kusina. And kapag naglilinis nga ako dito, lagi kong inuumpisahan dito sa pinakataas hanggang sa pinakababa para kahit merong malaglag na mga dumi or alikabok dyan, malilinis pa rin. Pero para hindi na masyadong kumalat yung mga dumi na yan, gumamit na rin ako ng vacuum. Dahil matagal-tagal na rin talaga nung huling nagamit ko to, baka masira na. Sa totoo lang, kaya din ako sinipag na maglinis ngayon dahil meron nga sana akong gagawin dito sa kusina. Pero mukhang hindi kakayanin dahil medyo malaki-laki nga yung ilalagay ko dito. Kailangan magtanggal ng mga lagayan na yan. Sa daming nagdaan na handaan, grabe yung pit ng mga kawali ko, sobrang iitim na. Pero sa susunod ko na nga yung mga papuputiin at uunahin ko na muna yung paglilinis dito sa kusina. Kaya sa masiselan dyan, umexit kayo. Ay, hindi. Dahil maaga nga ako naglinis dito sa kusina, meron pang pasok yung mga bata, kaya nga medyo binibilisan ko din talaga yung kilos. Syempre gagamit pa kasi yan sila ng lababo, kaya nga kailangan maayos at malinis na dito bago nga sila maggayak papasok. Pero kahit nagmamadali ako, inabot pa rin ako ng 2 oras sa paglilinis lang dito. Ngayon na lang din kasi talaga ako nakapaglinis dito sa kusina, kaya nga grabe yung dumi dito. Kaya lahat talaga ng mga gamit dito pinadaanan ko ng basahan, hindi pwedeng hindi sila mapupunasan. Dahil para saan pa yung paglilinis kung tatanggalin mo lang sila sa lagayan tapos ibabalik mo lang din. Mapapagod ka rin lang, sagad-saga rin na. Yung patungan ko nga ng mga baso dito, pinalitan ko ng medyo maliit. Dahil yung lumangan na nakalagay dyan, medyo lumulundo na. Kaya naman nakakatakot, baka magsibaksak yung mga baso. And next ko naman pinagpupunasan, itong ang lagayan ko ng mga sandok dyan, na hindi naman madumi pero maraming talsik ng mantika. Hindi na rin naman maiiwasan dahil dyan nga nakatapat yung kalan namin or yung lutuan. Wala na rin kasing ibang mapagpupwestuhan, kaya nga wala nang choice. Sipagan na lang talaga sa pagpupunas. Minsan kasi inaamin ko, tinatamad din talaga akong maglinis dito dahil sa dami ko nang ang gamit. Tapos isa-isa ko yung pupunasan, grabe. Pero sana kahit weekly makapaglinis na nga ako dito dahil grabe talaga kapag natatagalan, sobrang dumi. Sinabay ko na nga rin linisan tong platuhan namin dahil matagal-tagal na nga rin nung huling hinugasan ko yan. Kaya kung makikita nyo, naninilaw na talaga yung pinakaloob. Dahil pag naghuhugas ako ng mga hugas, hindi diretso ko na dyan agad. Plastic naman kasi yan, kaya no worries na baka mga lawang. Yun nga lang, dumihin talaga. Medyo may kaliitan nga lang tong lababo ko, siguro nasa 120 cm yung haba. At halos wala na talagang spacing yung mga gamit dito, kaya kapag ka naguhugas ng plato, ayan, naglalawa talaga dyan sa paligid. Kaya sa totoo lang, nakakailang basahan din kami sa isang araw sa kakapunas dito dahil alam nyo naman, nakabinil nga lang tong lababo ko, kaya kailangan din talaga ng pag-iingat. Anyways, nang matapos ko na nga mahugasan tong lagayan ng mga plato, at bago ko nga ipagbabalik tong mga baso, pinaguhugasan ko na muna yan dahil naglulumot na sila. Sa kanila kasi tumutulo yung tubig na galing nga sa plato kapag ka hinuhugasan. Kaya nga kapag ka hindi madalas nagagamit yung mga baso, ayun, naglulumot yung pinakapuwit. Medyo marami nga rin akong kutsara at tinidor dito sa bahay, kaya nga pinaghati ko sila. Yung iba nilagay ko dun sa may platuhan, tapos yung iba nilagay ko dito sa labas. At dahil naglilinis na rin lang ako, sinabay ko na nga tong mga chopping board namin na grabe, sobrang dudumi. Yan kasi yung ginagamit ng Papa J na patungan nga ng mga kawali, lalo na kapag ka mainit pa. So ang ending, umiitim siya pero hindi naman nililinisan. Grabe, pa ganun-ganun lang, no? Matatapos na ako sa paglilinis ko dito sa lababo. Na sana talaga ganun lang kadali dahil in real life inabot yan ng 2 hours. Pero dito sa mini vlog, 4 minutes lang naman po. And alam niyo na, ang pinaka main reason talaga kung bakit nga kailangan maglinis ng bahay. Dahil syempre tapos na nga yung Christmas, kaya kailangan na rin magpalit ng mga kortina. Na siguro 2 months na silang nakakabit dyan, walang palitan. So ayan na nga, back to dahon-dahon na kortina na muna tayo ulit. So paano, hanggang dito na nga lang muna at mag-aasikaso pa nga ako ng mga estudyante ko. Promise, bukas agad-agad yung part 2.